Will you come in? I've been awake for a while now. You got me feeling like a child now. Para akong dinuduyan pagka yan ang music natin eh. I get the tingles in a silver place, stars in my toes, and I crinkle my Stevie Wonder nose ba? Stevie Wonder. wherever it goes. And you always know that you make me smile. Please stay for a while now. Please take your time wherever you go. Narito na ang Alien Talk. Kasama si Tony Israel. Is it a plane? Is it a drone? Is it a UFO? Kapulang Pilipinas, magandang gabi. Ngayon ay Hunyo 15. Hunyo 15, 2019. Welcome sa episode number 36, year 2 ng Alien Talk. Marami nagtatanong bakit daw lagi akong ligaw sa petsa. Totoo yan hindi ko naalala yung petsa dahil wala akong date. Ganun pa man. O nga, wala akong ka-date. Wala akong date. Ganyan pa man. Amin kayong wini-welcome ni Ed Neri, aking katandem para sa aming panibagong episode. Huwag kay BBT dahil napakaganda ho itong ating tatalakayin. Ang pamagat ho what's your life philosophy? At ang ating panawin ay talagang masasabi natin ang kanyang life philosophy ay batay sa kanyang obserbasyon, sa practice, at sa kanyang mga natutunan pinagsama-samang sangkap. Gayun pa man atin muna patuloyin ang ating katandem na si Ed Neri. Magandang gabi sa iyo, Ed. Good evening, Ka Tony, Ka Anton, Antonio Israel. Good evening sa lahat na nakikinig sa ating talk show at saka sa mga kasamahan natin sa Himpapawid na nakikinig sa atin. Matagal ko na sanang gustong imbitahan si Ka Oscar. Oscar Sanggalang, ang ating panauhin ngayon. Kaso lagi kong nakakalimutan dahil siguro Ed nakilala natin si Mr. Sanggalang dun sa ating kasamahan noon sa UFO Society of the Philippines. Oo. At isa sa mga elders. Makilala ba sa iyo, Ka Oscar? Elders na ginagalang natin at punong-puno ang kanyang karanasan pagdating sa spiritualism. Magandang gabi sa iyo, Ka Oscar. Live si Ka Oscar sa Messenger. Magandang gabi. Nawala si Ka Oscar. Hello? Naputol ba? Napudot. Oy, napudot. Ulitin natin. Nabutot. Hello? Hello, naputol? Magandang gabi sa iyo, Ka Oscar. Live na tayo sa Alien Talk. Magandang gabi, Ka Tony, tsaka Ed. Good evening, Long time no see. Long time no see. At maraming salamat at pinaunlakan mo itong aming paanyaya, Ka Oscar. Dahil matagal na kitang nais-imbitahan at para sa kabatiran ng ating mga panauhin, ang mga audience, si Ka Oscar isa pong matalik na kaibigan ni Master Noel Reselia na naging panauhin na rin po natin dito sa Alien Talk. Yes. At maraming siyempre ang karanasan ni Oscar, Ka Oscar ay mga pinagsama-samang sangkap ng eksperyensya, ng practice, yung sangkap na practice at mga natutunan. Ang nais namin itanong sa iyo muna bago kami tumalakay kasi unahin ka na namin tungkol sa life philosophy. Dumating ka ngayon sa ilang edad ka na ngayon? 70. 70. Pero
pareho na kayo ni Ed, pero kumpara sa akin, ako Di pa, may hinahin na. Dahil puro ko bisyo. Now, ano ba naging life philosophy mo ka, Oscar? Dati ikaw ay isang executive sa San Miguel, ano? Tapos nag-retire ka. Yes, oo. Early retirement ba yung sa'yo? Yeah, early optional actually. Okay. Mm. And At the age of 56. At the age of 56. So since then, ano naging life philosophy mo? No, before I retired, naisip ko na I would want to do something that would touch people's lives. No? Gusto ko yung makatulong ako sa maraming tao. And 2 years before ako nag-retire, nag-isip ako ng ano yung gagawin ko para matupad yung dream na yon. And through a message, naintindihan ko na ang gagawin ko ay healing. No, na masyadong malayo dun sa profession ko. I'm a chemical engineer by profession, and healing parang hindi siya nag-jive. And so, ang naginawa ko, nag-aral ako from acupressure, reflect, ganyan, hanggang sa gradually, ang daming dumating sa buhay ko na mga modality na hindi ko akalain. Na finally, nagsettle ako sa neuromuscular therapy na nakikita ko na nakakatulong talaga sa health ng mga tao. Okay. Up to now, I'm doing that, no? And ang kagandahan doon, marami pa akong modality na sinasama na natutunan ko along the way. Okay. So, since then, nagbago ba yung life philosophy mo magmula nung time na dinidevelop mo yung career mo hanggang sa natapos yung career mo as a chemical engineer, and then when you proceeded to older stages o yung more recent stages ng buhay mo, masasabi mo yung life philosophy mo na maintain mo from the younger stage mo ng buhay hanggang sa older stage ng buhay? Actually, totoo eh. Kasi when, nung mga siguro 1990s, may nare-receive akong mga messages na ito yung gagawin ko. Pero hindi ako maniwala kasi totally different siya rin sa profession ko. Parang magkaibang panig siya. And continuous denial ang ginagawa ko noon habang employed pa rin ako. Tsaka I'm still, yung parang inaalagaan ko rin yung image ko sa supervisor. Parang sabi ko, maybe later on, aalagaan ko tong desire na to. Okay. Ayun. So, na-maintain mo yung particular desire mo. The philosophy of helping others through healing. Tama ba? Yeah, opo, tama yun. Yun ang naisip kong gawin. Kasi parang sa akin, pinaka-sacred na bagay na gawin na yung touching people's lives. Talagang physically. And I find enjoyment sa ganun eh. Of course, in which this time around, through this means, napapaabot mo at matatouch siyempre ang ating mga audience sa mga ibabahagi mo. Ed, ikaw naman, ano ang life philosophy mo? Show me the money, ganun ba? Well, the first is talagang first thing is yung kami ni Ox. We followed a similar work career. No? Kasi involved kami sa human resources. If I'm not mistaken, si Ox also in human resources. Nauna lang siya kasi 56 ang optional nila. Ang sa aming company naman, it's 60. So, nag-optional ako at 60. Siya. And then, kasunod lang kami ngayon. I'm now 69. She's, so 1 year. Ox is only 1 year younger than me. So, tayo naman, pag tumataas yung edad, lumiliit yung feeling old natin. You're getting younger. Pero yung personal life philosophy mo ba nung younger days mo, the same pa rin ngayon? Which led talaga kasi to your
Oh, current life stages. talagang nag-iba kasi noon talagang kayod ka ng kayod to pursue your career until you reach the objective that you have set for yourself. And then Mhm. after that, when I retired, nag-iba yung lifestyle ko talaga. I mean, I completely let go of my work style. Mhm. So nag-change na ngayon. The first thing ang nangyari, I retired in 2010. 2011 nagkita na tayo, di ba? Madali, ang bilis. 2011, nag-met na tayo sa February. Our first meeting was at the French baker. Ah. We had a cup of coffee with Igay. So in transition ba, hindi naging mahirap sa'yo, Ed? Wala, because as early as 2006, as mentioned by Ka-Ox, as early as 2006 in my case, nag-umpisa I started doing my research or yung study internet. Sabihin natin research pero yung bang bulakbol na mga titingin sa internet. Walang Ah. ginagawa masyado sa opisina, titingin sa internet, gano'n. So I started looking at, nag-umpisa ako doon sa Mayan calendar and Mhm. then expanding the subject matter hanggang umabot na ako sa UFO. Mm. That is one reason why I started looking, pag-retire ko, I started looking about UFO, ETs, inner earth, gano'n. Mhm. Sabi ko, bakit puro to states ang nakikita ko? Walang Philippines. So I started looking for Philippine records. Nakita ko yung conference mo that you held in Mm, 2010, mm. 2010 or earlier. Doon tayo nagkita-kita rin, Ka-Ox, ano? Yes, oo, tama. Now, Ka-Ox, doon sa transition mo from professional life to retired life, nagbago ba yung life philosophy mo? May in-adjust ka ba? O na-maintain mo yung general life philosophy mo? Actually, ang tingin ko na-maintain ko eh. Kasi since mga early 1990s pa, I was already keeping this desire, no? Mhm. About, for example, UFO and ETs like that. And secretly, I wanted to pursue to know more, no? Mm. And I was led to different groups. For example, I was with Roy in etc. No? Mm. And then I came to know other people who have the same interest. And parang I felt I'm not weird. I'm not different from other people. Kasi I find people, like-minded people who believe in the same. No? Mm. Mm. So, bale, nagkaroon ka rin ng paghahanap na hindi ka huminto sa paghahanap kung saan ka talaga finally magsisettle in order to satisfy that particular mission in life o yung philosophy mo na you want to touch other people's lives through healing. Ganun, ano? Yeah. Mm. Precisely. Okay. And nalaman namin na ikaw nag-aral ka rin ng Buddhism, pumapasok ka din sa mga lectures and seminars na ino-offer. Yes, oo. So ano ang purpose mo nun? No, siguro mahabang kwentuhan to. Sige. There was a time na may na-meet ako ng isang German na tao. I mean, tao siya, no? And nung na-meet ko siya, sabi niya, marami raw siyang ituturo sa akin, marami raw siyang mensaheng ibibigay, marami raw siyang pakikita sa akin. And several times na nag-meet kami, yun, it was like a studies. Tinagtuturo siya. And tapos, I met him in a very, yung hindi I don't know how, no? And after several meetings, he told me that he was leaving. He looks like German, and he said that he was leaving. And I thought, to Germany, I said. She said, no. Sabi niya ganon.
nagtuturo siya doon sa sky. Doon, sabi niya gano'n. And I found it weird, no? And tapos sabi ko sa kanya, paano ako? You promise na turuan mo ko, marami akong matutunan sa'yo. And ang sagot niya, sabi niya, no, I assure you that teacher upon teacher will come into your life to teach you different things. Uy. And it was so up to now, no? Up to this moment in my life, ganun na nafe-feel ko na the promise of this person, if he was a person, came true na because ang dami kong dinaanan na different path na it was a learning curve for me talaga. Exactly. Na ang dami kong natutunan sa pamamagitan nung promise niya. And he never failed me in talagang tinutuon niya yung promise niya na magpapadala siya ng teacher, ng expert para turuan ako. Well, in fact, one of the lessons na hindi ko makalimutan na sinabi mo sa akin nang sinubukan mong mag-divest yung sarili mo of any belongings, of any wealth. And then, gusto mong, nakisama ka dun sa mga, nandun sa Quezon City Circle, na mga hindi na umuwi, yung taong grasa. And sabi ko nga sa'yo, gusto ko rin samahan ka. Dahil ako naman, dumating din ako sa point na malapit na akong maging ganun. Kasi parang may emptiness dun sa sarili mo na hinahanap mo, hindi mo alam kung saan hahanapin. Diba? Para ma-explore mo, ma-cultivate mo sa sarili mo yung spirituality. So, ano yung episode looking back na, hello? Sige, go ahead, kuya ka. No, looking back kasi, nung nangyayari yung pagtataong grasa ko, hindi ko alam kung anong purpose. Hindi ko alam kung bakit. But I gusto kong i-explore ano ba yun, no? Kasi ibang mundo rin yung kasalamuha mo, yung mga ibang taong grasa rin, gano'n. And yung Twitter ka sa iba-ibang lugar, matutulog ka sa hindi ayos na lugar, and kakain ka ng hindi maganda, gano'n. And later on talaga na-realize ko na ito, malaking tulong sa akin yun. Kasi yung to embrace humanity in that, yung maging open ka sa lahat ng klase ng tao, and to be para maintindihan din yung mga tao na yun kung ano ba yung mundo nila, no? Kung ano yung ginagalawan nila. Yeah, that's true. And then, gusto ko nga rin ma-experience yun dahil ako, although na episodic lang naman yun, siguro isang gabi, 2 gabi, na wala akong matulugan, wala akong matirhan, wala akong pera sa bulsa. Pero nakakasakay ako ng jeep, nakakasakay ako ng bus kahit walang pamasahe. Nakakayosi pa kahit walang pambili ng yosi. Pero isang tanong. Sige, go. Yung ending ng experience yun was very nice if I can share lang, no? Yeah, please. Yun ang gusto namin. I found, it was one night, one afternoon, I found myself somewhere in Las Piñas. Sa kalalakad ko. And it was getting dark. Sabi ko, maghahanap ako ng matutulugan. And I found a house na parang garage siya. Eh, nakita ko isang tao. Sabi ko, pwede bang matulog ako dito for the night? Kasi wala naman akong, malayo pa yung bahay ko, ganyan. So sabi ng tao, ay wala naman akong natutulog dyan. Magtsatsaga lang kayo kasi may kamang bamboo. Tapos maraming lamok. Sabi ko, okay lang yun. Kaya yan. So, natulog ako dun sa bahay na yon. Nakatulog ako agad sa pagod siguro. And towards the night, nung siguro madaling araw, mga 2 o'clock, hindi ko alam kung anong oras talaga. May babaeng lumapit sa akin dun sa tinutulugan ko. Uy. Yung sabi niya sa akin, somebody wants to talk to you. May gustong kumausap sa inyo. Sabi ko, wala naman akong kilala. Wala naman akong kilala dito. Sabi ko. Tapos sabi niya, hindi, pinatatawag po kayo. Sabi niya gano'n sa akin. So, sabi niya, sundan niyo lang ako. So, lumabas siya, sinundan ko. Naglakad kami siguro ng mga 50 meters. Merong isang bahay na bukas ang ilaw.
pumasok siya, pumasok din ako. And nagulat na lang ako sa nakita ko. Kasi ang nakita ko, may isang tao doon na half naked, na lalaki, na muscular, na may dalang, yung two-edged sword. Okay. Parang Chris, ganon. And nung makita niya ako, talagang nagpapasikat siya na na pakita yung kanyang expertise sa paghawak ng Chris. And sabi ko, ang yabang naman itong taon to para pakita sa akin yun at that time, no? Eh siguro naiinis na rin yung tao kasi kung tao man siya, naiinis na siya kasi hindi ko talaga magets. Naisipin na half naked, tapos muscular, tapos may dalang Chris, ganyan. Hindi ko talaga maisip at that time kasi medyo groggy na rin ako. And ang ginawa niya, nagtapat kami, na through words but through telepathy, kinuwento niya yung buhay ko. And nagulat ako kasi how can a person na gano'n na hindi ko makilala, mas alam pa yung buhay ko kasi sa mother ko. Marami pa siyang sinabi sa akin na hindi ko alam. Gaya So nagulat ako, sabi ko, sino kaya itong taon to na nagkikwenta ng tungkol sa buhay ko na hindi ko naman kilala? So, anong nangyari, hindi ko pa rin siya mag-get. Talagang sabi ko, ano ba ito? Parang, naiinis na nga ako at that time eh. At at a certain point, sabi niya, i-massage mo ako, sabi niya gano'n. Eh, paano na ba nalaman to na nagmamassage ako? So, nagulat ako, sabi ko, sabi niya, i-massage mo ako, sabi niya. Not through words again, through lang siya. Telepathy. So, oo, ang ginawa ko, minassage ko talaga siya. Starting from the head, you know what I found? Yung minamassage ko, semento. Marmol. Nung nagising ka? Antigas. Oo, sabi ko, ano kaya? Ito, antigas. From the head, hanggang katawan, yung mga muscle niya, hindi talaga muscle ng tao, kundi semento siya. Yung parang figure. Hanggang sa tapos ko yung buong body niya na massage. Doon ko lang na-realize kung sino siya. Sino siya? Michael de Arcangel? Yes. Uy. And nagulat ako kasi talagang at that time na tinitingnan ko siya, umiiyak na ako kasi kaya pala gano'n nagmamayabang siya na may sword siyang dala, tapos yung pagkakaalam niya sa akin. And yun, kinausap niya ako, sabi niya gano'n, you have a mission to do. Meron kang mission gagawin. And it's up to you to discover moment by moment kung ano yung mission na yun. But I trust that you will do the mission, sabi niya gano'n. Ayun, nag-fade out yung hinatid ako umiiyak na ako, hinatid ako ng babae doon sa pinatutulugan ko. And the following day, parang wala nangyari. I mean, ano yung panaginip pa yun? Yun. Oo. So, pag I kept silent about it. Di ko kinikwento sa ibang tao kasi baka isipin na medyo sa pagkataong grasa ko, medyo nasiraan ako. Pero later on, through two friends sa psychic, at different times, tinanong ko sila sa kanila kung totoo ba yung experience na nangyari sa akin at one time. Hindi ko kinuwento kung ano. And pareho lang ang response nila. Tumingin sila sa langit, tapos sabi nila, totoo, sabing ganun. Tapos sabi ko, ba't niya nasabing totoo? Ayun siya, sabing ganun. Nakangiti. Sinasabi niyang totoo yung experience. Sabi ko, sino yung nakangiti? Michael, sabi niya. So, sige, go. So, talagang, sabi ko, hindi ko na kailangang, ipagdudahan pa or I believe it was really these hands of mine, that touch the body of Michael are the same hands that I used to heal people. And I'm amazed really kung bakit when I touch somebody through my massage, people are relieved. People like what I'm doing, And sometimes, they pay me so much because of the relief that they feel, And hindi ko lang masabi sa kanila na it's not me.
It's not me. Okay. Yung bang experience mo, Ayun. yung bang experience mo yung kao ka na talagang sa gunita mo, totoong nangyari na bumangon ka, lumakad ka, pumunta ka sa kabilang bahay, as if na kung wala makakapag talagang totoong nangyari, bumangon ka at bumalik ka sa iyong higaan after that. No? Yeah. Ah. Lagi kong iniisip ko, totoo ba yun? Ganito, ganyan. Kasi I can, recall talaga kung ano yung nangyari. Ako ganyan din, Talaga, nangyari rin sa akin yung Oscar na may susundo sa iyo eh. Halika, may kakausap sa iyo. Bumangon ka dyan sa inihigaan mo. Lalabas ka kung saan yung sitwasyon na saan ka nakahiga, yun din na makikita mo. Tumayo ka, lumabas ka, and then pagkatapos ng mag-uusap ninyo, babalik ka rin dun sa higaan mo. No? Kaya iniisip mo, totoo ba itong na bumangon talaga ako? At lumabas, tapos bumalik. Pero parang hindi, parang nakahinlay ka lang din doon. Yung kaluluwa mo siguro, yun ang lumabas. Minsan iniisip ko rin. Hindi. Oo. Possible. Oo. Pero hindi ko na hindi na ako dumating sa ganung Basta masyadong kasi yung vivid kasi yung nangyari. I mean, I understand the reason kung bakit ako nagtrabaho sa San Miguel for 28 years. I understand later on, but favorite shade ko si St. Michael. Bakit sa kwarto ko may malaki akong image si St. Michael that I love so much. I mean, those things, no? Parang talaga siya yung nag-appear, no? So, after that incident, umuwi ka na? Hindi ka na nagpatuloy? Yeah. yun ang pag umuwi ka agad ako kasi parang I felt so blessed. Sabi ko, uwi na ako. I want to live a normal life now. Ayun. Tama yan. Kasi kailangan mo talagang, siguro sa sinasabi ng Katoliko, kailangan magpenitensya, kailangan mo mag-fasting. Pero hindi nila naintindihan ang reason kung bakit kailangan mo mag-fasting. It's not a mere obtaining acquisition of an experience na nagugutom ka. Hindi. Kundi kailangan mo magutom, i-deprive mo sarili mo, i-divest mo ang lahat na yan para ma-achieve mo yung spiritual level na kailangan mong ma-achieve, no? Na-achievable. Yes. O gaya nyon, na-deprive mo, nagtaos grasa ka, na-meet mo si Michael. Ako ganun din. Yun nga, sabi ko yung reason, bakit kaya ako nag-experience na gano'n for 3 months. Yung pala yung ending. Yun ang ending. I mean, kung nakaka-amaze. So, napatuloy mo ngayon din yung life philosophy mo, nandun pa rin trading along that area. Yes. Mas may maanong pa yung desire kasi I know that I am guided. Alam ko na nandyan siya na tinutulungan ako and he's doing all these miracles that I see, no? Magugulat na lang ako na yung mga pagbabago doon sa kalusugan ng mga hinahawakan kong tao. And I really, sabi ko, hindi ako yan. Hindi ako. Definitely, hindi ako. Ed, may question ka kay Ka Oscar. I'm curious yung subsequent na mga binibigay niya, na especially yung mga healing. Marami kasing napupuna ko si Kaox na marami kang pinopost na mga pagkain or fruits or vegetables that has healing benefits. Nagpapatuloy pa ba rin yan? You continue to this kind of advices. Example, ano bang maganda ngayon? Yung Tony was telling me about stem cells. Yeah. Ito rin, aksidente rin na because I've been hearing, nadidinig ko sa FB maraming balita. And ang dami na kong beses na napasok sa mga ganyang balita, no? And then, I'm very careful about, kasi 2 years ago, I had a mild stroke. And doctors found a lot of things, no? Sabi nila, may enlarged heart, may daw yung blood sugar ko, nag-spike, ganun. And ang daming, ako denial naman ako kasi I feel I'm healthy, no? Kasi because I'm into this healing.
But the problem is, I heal a lot of people, pero nobody heals me, no? So, ang nangyari, sinusunod ko yung mga sinasabi ng doktor, and ang dami ko ng napaso ako. I mean, I was referred to a laser therapy na cost so much, 4,500 per session. And I had 14 sessions and nothing happened. I was referred to supplements na naka-advertise pa nga sa TV, sugar something ng pangalan niya. I won't mention the it cost me 13,000 for the treatment. And the ad claims that if you take one tablet alone, you'll feel that your blood sugar will go down. I consumed so much, 13 boxes of those supplements daw, and nothing happened. I mean, I was really looking for something to help me, no? And I was into this. Lately, I bought a slow juicer. Claim kasi na yung juicing will lower your blood sugar. In fact, it lowered my blood sugar, pero not hindi to ganong extent. And sabi ko, I'm very careful na tanggapin yung mga ganitong information, especially on FB. Pero this one, yung stem cells, came just recently, no? And my friend was telling it. He saw me post a cane, no? May friend ako na nagbigay ng cane sa akin. Sabi ko, this will serve me in a few years, ganon. Tapos nakita niya, sabi niya, no kuya, sabi niya, hindi mo gagamitin yan, sabi niya ganon. I'll tell you something na dapat mong gawin. So I spoke about stem cells, and we met, and he had the demo on me ng stem cells, kasi sa patch yan na nilalagay at the back of the neck. And in a few minutes, if you feel pain in any part of your body, you feel relieved. And ganun nga yung nangyari sa akin. I had pains sa paa ko, lower extremities, saka pain dito sa mid-denture ko. And after, we talked for 1 hour, and after that, no pain. So I was amazed. Sabi ko, totoo nga, kasi these stem cells, yung patch nga, very safe siya, non-invasive, and you don't have to take anything. Ipapatch lang siya, and through a principle, it goes to the DNA, the cells of your body, where help is needed, where repair is needed. So I was convinced, and immediately I got the patch, and I'm trying it now, and hopefully that I'm documenting everything, I will be able to share it to a lot of people. Yun parang advocacy ko ngayon. Tsaka napansin ko nga dun sa patch mo, nilagay mo dito sa may likod, no? Parang chakra point yata yan. Tapos nabanggit mo kanina nung bago tayo mag-interview, meron pa nilalagay sa below the belly button. Oo. Sa may puso. Three fingers below the bell button. Yan ba yung solar plexus? It's a dantian ang tawag nun sa Chinese acupuncture eh. Ano siya? It's a major point. Major point. No? Kaya I understand na tama talaga yung point na doon ilagay yung patch. Kasi it travels sa lahat ng nerves mo eh. Mm-hmm. Okay. Siguro pagka na-document niya, paki-share sa amin at may disseminate natin kung sakali naging positive. Yeah, I'm excited about it. No? Talagang excited ako kasi parang it's so true. Parang hindi siya hocus pocus o ano. Tsaka yung documentation mo kasama backed by laboratory test, scientific, parang merger ng scientific and spiritual realization, no? Yes, I'll do that kasi talagang it should be backed by evidence. Okay. Bago kita sabi ko, baka mawalan ako ng trabaho, hindi na ako magmamasas with this stem cell. Tuturo mo naman yan. Tsaka
tawag nito, pwede naman tayong mag-aktay, no? Whatever. Now, bago kita patulugin, alam kong late na para sa iyo to. May final question ka, Ed, tapos ako naman ng final question. Ano, I think ang sharing yan is, totoo yan na you have to be more, you have to be choosy, you have to use your critical thinking and logic, yung rational mind mo, when it comes to all these supplements. Kasi there are quacks, I mean, whether we like it or not, may mga quacks talaga. Quacks, quack doctor, quack medicine, quack supplements. Ano? So, kailangan talaga yan. And Tony, ikaw, alam mo na for the last 3 years, palagi ko sinasabi yan, itong formula na ginagamit ko has helped me increase my immunity from fever, coughs, ganon. And it's only taking on a daily basis yung ginger at saka turmeric with my coffee. Consistently yan. For the last 3 years, every morning talagang iniinom ko yan. And it has helped me. Hindi knock on wood, sabi nila, knock on wood or knock on your head. Hindi na ako nakahawa ng madali sa tungkol when it comes to colds, fever, gano'n. So, importante yan. Ito yung sinabi ni Kaox na maraming mga fake dyan sa Facebook. Baka hindi lang Facebook yung fake. So, pantay palagi, pantay. Bantay. Beware. So, ang last question ko, Kaox, yung transition mo from professional life hanggang ngayon na retired life and then more inclined ka na sa spiritualism at doon ka na nakafocus. Yung accumulation mo ng knowledge, paano mo ito naitimpla ngayon? Siyempre, meron namang na-acquire kang knowledge na winaksi mo at meron din namang knowledge na tinanggap mo na applicable sa'yo. So, hindi naman lahat ng knowledge applicable sa tao. Yung applicable sa akin, hindi naman siguro not necessarily applicable din sa'yo, di ba? So, paano mo ito? Go. Hindi, I was a Catholic before. I mean, a good Catholic, I would say. But then I left the church. And about 5 years ago, I went into a Buddhist community. Konti na lang magpa-profess ako as a Buddhist. Pero hindi na tuloy because of many other factors. Kasi I found out na yung mas malala pala ito sa iniwang kong simbahan no? So I stopped going to that Buddhist community and sabi ko, but I learned a lot. No? I learned a lot from my Catholic background. I learned a lot from my Buddhist studies. And all these are I put together, no? And to help me in my life now. No? And siguro sa iba, weird kasi medyo opposite yung mga no? But I think I pick something from this side, I pick something from that side that helped me a lot in my life. Ganun lang. So, yan ang mo, kung paano mo napaghalo-halo. Kakala ko nga magbubulis ka. Pero kung hindi na kita I won't put you on the spot anymore. Para tanungin ko anong sabi mo mas malala pa yung Buddhism kaysa Catholicism. Yeah, grabe talaga. Ang ano ko, yung community mismo, at saka yung mga nuns, talagang grabe talaga. Tsaka na natin pag-usapan yan. Anyway, okay. Sige, kung pwede na kitang patulugin for now, ha? 40 minutes or 1 hour and 40 minutes past your bedtime already. So, maraming salamat, Kaok, sa mga binahagi mo sa amin. Gusto ko lang sabihin na the last time that I heard yung broadcast, alam mo kung kailan? When Felix was your guest. Felix. Sino? Boss.
and the wife, Joanna. I forgot it. Joanna, yes. Mm. I heard nandun ako nakapakinig the last time sa inyo. Mm. Because yung common law wife dati ni Felix is my friend, si Becky. Talaga, Oo. Felix the Cat talaga yan. Eh? Hindi ha? Oo. Sige. Adi, hanggang dito na muna tayo, Kaoks. Maraming salamat sa oras. Salamat, Ed. Saka, Thank you, Kaoks. yeah. Sige. Ayan mga kaibigan, ang aming gimpanawin, si Ka-Oscar Sanggalang. Marami tayong natutunan sa kanya. Although na talagang bedtime niya na, Ed, bedtime na. Ganun naman talaga pag kuha na tayo. Nandun tayo sa pre-departure area. Hindi naman. A disciplined life yung kanya talaga. Keeping a discipline. Yan. Mas maganda yan. Disciplined life. Hindi gaya ko, pasaway pa rin. Matanda na, pasaway pa rin. Hindi naman. Oo, kasi hindi ko madisiplina yung sarili ko pagdating sa ganyan. Dito natutunan natin na dumating yung punto nga, Ed, na talagang kailangang kubaran mo yung sarili mo, patayin mo yung ego mo, patayin mo yung pride, at nang sa ganun, dumating yung Espiritu ng Diyos pababa sa iyo, magkakaroon ka ng kakaibang karanasan. Although siguro sa iyo hindi mangyayari yun, kasi comfortable ka na sa situation mo. Pwede rin. you can never tell anong pathways and byways na iharap sa iyo. Sa bagay. Oo, di ba? So, pero ngayon, ang sa akin, just enjoy life. Take it on a day-to-day basis. As you say, alam mo naman, every day I take a walk around the house. Walk a mile. Walk for a camel, ha? Not a camel. Walk a mile for my breakfast. Pero importante rin yan kasi it helps me lose weight. Isipin mo, I started February 220, ngayon 180 na lang ako. Talagang reduce na. So the secret is talagang no sugar. No sugar. Nakikita mo ba ako, Ed? What happened? Yan, bumalik na ako. So, yung philosophy mo nagbago. What was your philosophy before? Ano ba yung philosophy mo nung nasa professional life ka pa? Talagang kayod until I mean the highest position I got was member of the board of directors ng multinational company. I'm not saying na ganun, pero kung kakayod ka, you set your life plans, makuha mo yan. That's what I am trying to say. Pero ang dala-dala mong philosophy yung corporate policy. Corporate talaga. Kayod ka ng kwan. I was a negotiator. Paano mo na-segregate yun, na-separate yun sa life philosophy mo? Well, eventually, yung pinakita sa akin ng life story na madali, na hindi mo malaman na pwede ka palang kunin anytime. So I went through a life experience na talaga sabi ko, iba to, bakit ba? So eventually I have to make changes. So after that, after 4 years, nangyari yung 2006. 2010, pag nag-optional retirement na naman ako. Pero yung optional retirement ko, talagang planned yun. I never, in other words, yung life vision ko, never went beyond 60. After 60, sabi ko, wala na akong work life. I will have to retire and enjoy everything that I have earned or whatever. And yun, nag-explore ka na sa more meaningful at mga intangible values ng intangible. Sa less physical. Nag-umpisa yan, Tony, 2006 pa.
life experience. Hindi ko na lang muna i-kwento ano yung life experience. 2006, nangyari yun. So, it kind of showed me na hindi lang pala puro career. Ito, kailangan. 2006, umpisa na ako ng research, study, Well, learn new things. Well, ako, ganun din. Yung life philosophy ko, nagbago rin ng dahil nung nagra-run ako ng business ko, mismo kalaban ko pala yung sarili ko dahil hindi ko nagugustuhan yung outcome, nagpapayaman ako, mabango ko, mag-ara kotse ko, tapos yung bumibili ng produkto ko, ang baho, walang pambayad, nangungutang, umiiyak, etc. Sabi ko, bad business, hindi maganda. Maganda pa rin yung business na pag nagbayad sa'yo, masaya. Masaya yung customer. Di ba? So, in general, yung life philosophy ko, yung come what may, nandun pa rin. Hindi na nagbago. I-connect natin to sa ako ngayon, yung life, yung path or yung daan na sinusundan natin. Minsan talaga guided yun. Na yun ang susundin mo, especially if you have a role to play. Pero minsan naman, yung plano mo dito sa mundo, sabi nila, is for you to experience life. And to experience life, baka good. Experience life, not so good. Experience life, bad. No? So, nangyayari yan. So, hopefully sa atin, ang role natin ngayon is to share the whatever information, whatever nakuha natin in our life journey, mai-share natin sa mga kasamahan natin. And I would like to take this occasion na itong mga dinidiscuss natin tungkol sa health ng tao, ito yung isa sa mga nakikita nila kung mag-full disclosure. So if we have the full disclosure sa UFO community, lalabas isa sa mga disclosure nito, hindi lang yung tungkol sa spacecraft, etc. Pero kung hindi, kasama na yung advanced technology sa health, medicines, na yung pagtulong sa atin, yung katawan natin will be more efficient, more optimal, saka and we might have, and ang isa sa mga nakikita dyan, pag may advanced technology talaga, extended life ka na. You'll grow older. So Tony, we will have to enjoy our life more thoroughly. Hindi, basta happy life. Happy life, oo. Pagka unhappy life, there's no reason to enjoy it more. Enjoy it for a longer period. Unhappy. To share service to others, di ba? Share the love. Ako, yun nga, na-maintain ko yung life philosophy, come what may lang ako. Kasi pinalaki ako ng nanay ko, ganun eh. Dahil unstable yung income ng father ko, kaya come what may. Pero gaya nga nung experience ni Kaoka, hindi naman siya pinabayaan. 3 buwan siyang nagligalig. Ganun din naman, maski sa kaso niya, sa kaso ng ibang taong grasa rito, maski dito sa aming community, hindi naman masasabing napabayaan, di ba? Dito sa Pilipinas, walang namamatay sa gutom. Pero yun mga periods sa buhay yon na makapagtuturo ng valuable lesson na hindi mo talaga ma-acquire sa eskwelahan. Kasi there's no sense na magpapahinsan. Paano ka, tapos hindi rin naman yun ang matutupad. Kung hindi ka destined for that, nahirap din, di ba? Talagang not everybody is, totoo yung sinabi mo, not everybody is destined to follow that path. No? Merong iba dyan na iba talaga landas, iba ang daan na susundin. That's right. Ikaw, ang philosophy mo basta
traditional o ano? Paano mo may define yung philosophy mo in one sentence? Enjoy. Enjoy life as Enjoy life. much as possible. Enjoy life. And Pero dapat morally, within the moral boundaries. enjoy life. That comes your way na without causing any major problems like drugs or for instance yung mga ganon crime, hindi pwede yan. Mm. You should enjoy life in a legal, moral, and ethical manner. Yeah, that's right. Very good. Kasi siyempre sa inyo, nasa mga elderly na tayo. Pero adult na kayo. Marami tayong mapupulot na leksyon. Di ba? Sige. Dakuha natin itong mga audience natin. Ed. Nag-freeze si Ed. Balik tayo Ed. Balik. Nawala si Ed. Teka sandali. Ed. Yes. Happy Father's Day daw. Oo nga pala. Bukas. Sa akin wala pa. Happy Father's Day. Si Tony rin, Happy Father's Day. Oo. Good evening, Sir Anton, Sir Ed, to all viewers. Sabi ni Elena Puyong. Kay Glenn, Amelia Malaylay, good evening daw to both of us. Kay Juvencio Laporga, ganun din, no? Nahalo dito yung Woti and Ed. Isabel Talaga tayo makatayo dyan. Isabel Jose watching from Spain. Kay Romeo Sucre. I'd like to go to Spain. Punta tayo. Punta tayo sa Madrid, si Barcelona. Kaya irepasuhin natin yung ating Espanyol. Espagnol, no? Yung GN tsaka NG yung pala yun. Espanyol. Yung NG pala, GN pala yun. Kaya yung bulog na, Bologna. Yun. Espanya, Espagna. San Viernes. ID naman. Okay. Leng. Assalamualaikum. Magandang araw. Ka-Anton Kaed. Matagumpay na programa. Kay Ferdinand Fajardo, the purpose of life is towards spiritual perfection. And reincarnation is a process. We have to undergo a series of rebirth to attain such. It is biblical, supported by many verses. Reaction, Ed. Well, don't mention the Bible. Talagang life's purpose is to go to your inner self. Kasi when you go to the inner self, you go spiritual. Not necessarily na kailangan pang basahin sa Bible, no? You don't need to do that. Okay. Kay Lelenem Raf, good day. Kay Mars Santos, Lauro Albano, Happy Father's Day daw sa atin. Kay Orlita Entag, kay Onsi Shefen, good evening sa lahat ng viewers. Kay Boy Sinke, mabuhay, sabi niya. Kay hindi ko mabasa. Ano bang to? Greek yata ito, Greek eh. Magandang subject mo today, Kanto, ng philosophy ko it would be a great blunder if I won't limit myself on anything. Not within the gamut of my ancient prophetic name, and blunder too if I will refuse things the gods have exclusively bestowed on me. Well, yun ang okay, yan ang philosophy niya, no? Pero there's a need for him to identify kung ano yung binigay sa kanya ng Panginoong Diyos. Gaya nung kay Oscar kanina, na-identify niya kung anong direksyon na kanyang tatahakin because naka-encounter siya according to him, according to that experience, na-identify niya, na-describe niya as an encounter with Michael, the Archangel. Hello po sa lahat, kaya sabi ni Norms. Hi, sir, sabi ni Rendon.
Good afternoon, sabi ni Normalin, watching from Oman. Good evening, Alien Talk viewer, sabi ni Edison Hodson. Happy Father's Day. Kay Michael Lopez, good evening din sa iyo. Kay Adriano Sensano, Bong Berol, Dominador Tudio Tubon, Sherry Lu, Dennis Concepcion Mercado, Frederick Silora Duran, Eleno Puyong, Nida Villamor present, Ivy Mariano, Roberto Ibernias, Donato Red, kay Alberto Milo Luneta, kay Del Agustin, magandang gabi. Dio Inover, without God in the most highest, I am nothing. Yun ang kanyang life philosophy. Hello everyone, to all, sabi ni Eduardo Espinosa, kay Nati Victa, kay Mylene Balyosa, sino pa ba? Kay Vince Montoya, Joy Mark Rivera, Liberty Sherry, Lolita Torres. Hi, Gudoy. Kamusta na, Goods? Kay Leia Rita, Ilay, ang kanyang masarap magluto to si Lay. Swerte ng kanyang mister. Oo, dahil lagi niyang pinaghahandaan ng masarap na pagkain. Wow. Kay Lynn Hadulos, kay Arnold Marliari, kay Julie Kyoko, LV Peñaranda, Jason, Melchora Bueno. Okay, Ed, kay Jodita Cruz. Sige, baka mabago tayo mawala. Sige, dagdagan mo pa. 3 minutes na lang tayo. Dagdagan mo pa. Dagdagan mo pa. Elmer Valle, Jodit Cruz, Minnesota, Mangkoy. Nahanap ko yung tanong kung may mga katanungan Nasa ilalim pa siguro. Ano? Dahil sa ating mga informasyon. Hindi na sila natatanong. Ayun. Tama. Ako agree ako kay Kaox dahil yung mga karanasan niya naranasan ko rin. Muntik na akong taong grasa. Napunta ako ng Mindanao. Pumunta ako sa Madre. Sabi ko, pwede bang makatulog ng isang gabi? Sabi ng Madre, brother, hindi ka pwede dito. Bakit? Alam mo naman, puro kami babae. Punta ko doon sa... ganun ba? Sige. Ay, sabi, punta ka dun sa pare. Sa Marbel ako punta ka dun sa pare, makahingi ka ng isang gabi doon. Punta ako dun sa pare, hindi rin ako pinatuloy. Kung ano-anong mga alibay. May nakita ako ron, may bakanting bahay. Parang sinabi niya, pumasok ako sa loob. Talagang abandon siya. Tapos doon sa gitna, may puno ng balite. Tapos yung sa gilid, parang garrison ba? Parang tingin ko garrison dahil maraming double deck. Walang ilaw. Mag-aalas 6 na. Sinubukan ko. Sabi ko, galing lang ako sa Lake Cebu. Galing ako sa bundok. Sabi ko, subukan ko February dito. pala yun. 2011 yun. Marso yun. Oo, parang ganun. Subukan ko nga. Matapang ako. Pero talaga nangilabot ako. Hindi ko kinaya. Umalis ako. Napunta ako sa terminal ng bus, doon na lang ako natulog. Para kinabukasan, papuntang General Santos. Ayun. Sumakay na ng Okay, sabi ni Alberto, at kung wala akong pag-ibig, ay wala akong kabuluhan. Magkaroon man ako ng mga kaalaman sa lahat ng mga hiwaga, datapwat, wala akong pag-ibig, ay wala akong kabuluhan. Ayun. What do you consider to be unconditional love? Hindi, meron din naman kasing gano'n na parang kulang ang buhay niya kapag wala siyang pulang pag-ibig. Parang ako gano'n. Pag-ibig. Ako gano'n din Sumusobra yung ata sa'yo, Tony. Pero ang pag-ibig isa lang. Isa lang. Diba? Sumusobra yung pag-ibig mo. Isa lang. Okay. Isa lang, one at a time. Ikaw talaga. Age is just a number, sabi ni Ate Del.
As we age, we gain wisdom and we become more passionate in our desires in life. Tama? Ayan. What is being passionate in your desire to life? Ay kaya lang, kailangan siyempre ma-identify mo kung ano yun. Di ba? What Mahirap are you pag hindi. passionate about? What are you passionate about and yung direction. Then settle ka na doon. Pag hindi, ay hanap ulit. My personal philosophy outlook, don't turn your mistakes, failures as your weakness or bad luck or misfortune. Instead, take it as a big lesson for us to learn and to grow. Ganda. Yes. Learning lessons. Experience in life. Your experiences in life are learning experiences. Mm. And to learn is to understand. To Kaya- understand is to know. Kaya lahat tayo graduate ng University of Hard Knocks. Sabi. Yep. Nung bata pa kami, principal namin Inchik eh. Graduate daw siya. University of Hard Knocks. Kami, walang inosente. Saan ba yan? Saan ba yung Hard Knocks na yan? Alex Vanderbunag, Bunog. Kung napanood ko ba raw yung interview ni Dante? Yes, napanood ko. Watching from Bermuda, regards, sabi ni Cedric. Yolo Montero, magandang gabi. Ka Anton, ka Ed, kay Mark Lintol, Vincent Valentin, nahinto. Ang pour out ng pera from Moton. Kaya bakit ganun? Sana mag-resume. Tayo sa hingi tayong pera sa alien. Bakit na-open signal? Alex Andusay, Delia De Leon, Rolly Reyes, Chari Nunez, late na naman. Delia De Leon, Di Kapili. Wala namang late kasi na-upload natin ito sa YouTube. Ha? Yung ating susubukan natin yung stem cell. Mura lang naman daw, Ed, 300 pesos. Ganda. 300 pesos And I would be watching his assessment and findings. At subukan natin yan. Ano ito? Peace po, magandang gabi po sa mga viewers, Pilipinas, mga kabayan. Magsagawa tayo ng deep cleansing. Pakiusap. Ritual yan, ritual. Good evening, Kanton. Pasensya na po. Log in na lang dito sa Internet Cafe. Ngayon lang po nalaman. Episode 76 na. Ay, iba yun. Woton to, woton. Boboy Ramos. Mahina daw ang audio. Okay. Emil Custodio. Kay Engineer Valle. Pakitanong po, magkano po ang bayad sa stem cell? 300 per patch. Pero ang amazing lang doon, parang tumbok nga niya, no? Kasi sabi ang acupressure points daw, sabi ni Kaox. Tsaka dito sa likod ng patok niya sa spine. Diyan Diba, kasi dumadaan yung Tony, yung vagus nerve. Ano ba yung vagus nerve? The vagus nerve is the connection to your internal organs. Mm-hmm. Yung connected sa mga automatic, yung mga automatic muscles like the heart, intestines, liver. Yung bang wala tayong conscious control. Tapos yan din ang kumukonect sa lymph nodes at saka yung lymph veins, yung daanan niya ng mga veins ng lymph. So that is where your immunity comes out. Yung immunity mo ata, doon. Okay. I'm trying to find the details of this, pero may research ako that the human body requires around 90 elements, essential elements. 90 essential elements like vitamins, minerals, proteins, amino acids. There are 90 of them na kailangan. So, if we can identify this, pwede na makuha mo yan. You can take this in through fruits, nuts, vegetables, etc. The meat. Pagka lumabas si Apo Perdi, tanong natin saan niya na. Oo, bakit gano'n katagal? Baka sabihin niya, dive na lang kayo sa Fountain of Youth. Ayun. Natagpuan niya. Meron na siyang tubig doon, kaya gano'n eh. Sabi ni Del, agree daw siya tungkol sa turmeric.
Oh, tsaka ginger. Nahuli ako, hindi naman dahil marami may na-upload natin to. Sunday Super Chat, hindi. Last week kami ni Ed ang Sunday Super Chat. Ngayon Alien Talk. Yung nga minsan, Ed, yung mga pangunahing takot natin yung kapag meron kang kakaibang kwento sa buhay mo na experience mo, naranasan mo, baka inisip mo kung anong sabihin nito, nasisira ulo ko, gano'n. Dito sa programa natin, welcome lahat yan. Diba? Yung ating mild group, SSU. Mild lang ba? Mild? Mild lang yun. Samahan ng sira ulo. Sabi ni Dave, I am honored and happy to be a member of that SSU. Pareho tayo. Sabi ni Delia, philosophy niya, don't worry, be happy. Not to get angry, be cool, laugh a lot. Tama naman. How do you not get angry? Padaanin na lang sa kabilang. Ito, Tony, ito yung nalaman ko. I Sige. am not perfect, pero ganito. In October of 1969, kung hindi ako nagkamali, Reader Digest came out with an article. Remember Reader's Digest? Yeah. Ayan. May article siya. Sabi niya, 95% of your problem is that you react to things around you. You react to things around you. Kaya, nakaproblema ka talaga because you react. Pero kung hindi ka naman mag-react, bakit ka maproblemahan? Yun. Diba? Deadmahin na lang. Hindi naman deadmahin, pero don't react to it. Accept it, recognize it, face it, pero do not react to it. Ang reaction mo kasi minsan is anger, irritation. Don't Defense. react. Defensive ka agad, ano? Defense mechanism. Tama yun, don't react. Pero it takes a lot of courage how to counter it. Oo, mahirap yan. Sabi ni Tess, the self-healing process, it can be taken long, divinely, spiritually. Kay Niji Capilio, Leonardo Camilio from Nueva Vizcaya. Yesterday, ito ang kanya kay Joy Mark. Yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift, the present. Wow! Ulitin mo. Tony, remember the Beatles song? Ano yun? I love you more today than yesterday, but not as much as tomorrow. Spiral staircase. Spiral staircase. Pero I love you more today than yesterday. Pero itong philosophy nito, yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift. Ayan yung philosophy na live for today. O live, may nasabi ka nun, Ed? You just live on a day-to-day basis. Enjoy the moment. Enjoy the moment on a daily basis, on a day-to-day basis. Ano? What's important is take it day-to-day. Take it day by day. What's important is now. Now, yun sabi ni now, yun lang. Huwag mo nang isipin yung kahapon dahil nakaraan na yun. Huwag mo nang isipin din yung bukas dahil hindi mo pa alam kung ano mangyayari. Si Jacob, Richardson yan, yung philosophy niya. It is the now, the moment. Now. Sabi ni Michael Tantoco, change is constant. Nothing in this world nothing in this world we own. I'm just a mere caretaker. Death is certain and I live my life every day as if it is my last. Life is good, but life is better if others are happy because of you. Ang galing ha. Ay importante sa natin itong marami tayong mga makikita, mababasa dyan sa mga libro, sa internet, whatever. Na itong mga saying, mga dictums, mga quotes, magaganda. Ang importante talaga is how you can apply it to your life. That's right. Ang application, mahirap. Pero if you start early, that's a good sign, no? Start ka siguro midlife mo, mga 30s,
40s. Siyempre, mix ano pa yan. Kumbaga sa ano, mixed emotion pa yan. Pero pag nagsimula ka ng maaga, maganda pagdating mo ng kaedad ko. Kaedad Ah. niya. Di ba may saying ang mga Chinese niyan, Tony? Mm. A journey of 1,000 miles starts with the first step. Yan, that's right, Oh, that's you right. just start. If you want to start something, just start. Take that Mm. first step. Take that first step now. Oh, now. I'm Not so tomorrow. well, si Feli naman, interested siya sa mga astral travel. May naranasan po ako na di ko makakalimutan. Di ko alam kanino ko i-explain. Tawag ka rito one of these days, Feli. Explain mo. Kasi ako Meron. nag-astral. Maraming experience yan dito. yung kinikwento ko ka palagi sa iyo, sa akin nagising ako kasi pagtingin ko, mayroon dalawang maliliit na alien sa foot ng aking bed. Pero alam ko na tulog ako. I knew that I was asleep. I was looking at myself. Nandun nagising. Tingin sa kanila. Wala namang ginagawa. Tulog ako balik. Maganda yan, Feli, ha? Kwento mo rito. Dahil dati si Jeka, nagkwento yan tungkol sa astral naman niya, experience din. Ako, mayroon din ako sariling experience tungkol dyan. Bumangon yung parang sa pelikula na bumabangon yung kaluluwa. Naranasan ko yan. Good evening, Sir Anton. Sir Neri, more power sa lahat ng mga alien breed at SSU. Konti na lang po tayo, alien breed. Kaya magkaisa na lang tayo, Anton, watching from Palermo, Italy. Pero ano ngayon, the latest information, Tony, I was listening to Richard Dolan. Talagang, left and right ng labasa ang mga leakage information ngayon tungkol sa UFO. And the sources are coming from the government. It seems. So, parang tinatawag na itong soft disclosure. Hindi pa full disclosure, but I think it is leading into that. Programming na, kinukondisyon na tayo. Okay, basahin ko itong kay padala ni Kuya Lawrence. Ano yun? Sabi niya, gusto kong ibalita sa inyo, nagaling ako sa Mindoro, sabi ni Kuya Lawrence, Landicho. Di sinasadya, napasama ako sa isang liblib na lugar sa Mindoro, malapit sa Mamburao. Balita ko mismo ang mga signs na pinagbaunan ng kayamanan ginto marahil, di pa mapasok ang loob pero mangangailangan ng metal detector or scanner. Parang iba to. Nasa Mindoro ang bahagi na hinahanap na dinala ng mga inchik. Kastila, mga Hapon, malapit. Tama yan. Parang pakiramdam ko may nagbabantay, baka napaduguan na at umalis na doon. Iba pala yung kala ko tungkol sa sa topic natin kanina. Okay. Pero OTN TV. Magkakaroon na tayo ng OTN TV. Happy birthday. Happy birthday. Happy Father's Day. Sabi ni Alice. Super chat mo bukas will be a happy Father's Day. Kasi gastos. Pwede naman. Sa akin, mga anak ng pagastusin ko. Hindi. Pagkasyon, walang pasok ng mga bata, Happy Mother's Day. Mayo. Pag enrollment time, Happy Father's Day. Enrollment time Patagilid na agad, patagilid. Kaya sabay ukot sa pitaka. Kuot lubot. A people without the knowledge of their past, history, origin, and culture is like a tree without roots. Tama yan. Okay, tawag nila mga mga roots. Ay mga pinanggalingan. Pero have you traced your roots? Ako? I have traced my roots to the 7th generation. Seventh generation? 7th generation. Sa mother side, father side? Sa father side, mga aming Neri side. Pero the mother side is also traced as far as Castile, Spain.
Mm. Ako hindi na, wala na. Sa father side ko, hindi na lang kasi adopted yung father ko from China. Pero pwede rin yun mahanap ngayon. Punta tayo sa dun sa Amoy. Ako, sa akin, to. Tatay ko taga-Amoy. Amoy Pukien. Okay. Amoy Pukien. Mahabang buhok ha. Amoy Pukien. So, Ay, anything can be connected. Yung pinag-usapan natin dito talaga, we can connect it if we want to. Ito, sabi ni Sam Biernes, nagawa ko rin yun. Sinasabi mo na astral projection. Humihiwalay ang kaluluwa sa katawang lupa. Kaya nga daw sabi Sam, Chen, wag daw tayong matutulog ng gutom. Diba, Ed? Oo, kasi doon ka makita na sa ka makita? Sa kaldero. Ano na mga matatanda yun, ha? Wisdom ng mga matatanda. Ay, nako, masama yan. Masama rin namang matulog ng bagong kain, lalo na yung noodles. Marami na babangungot yan. Oo, kasi yan. Bad. Noodles. Bad. Noodles. Before, matutulog ka, masama. Marami noodle as your food is bad. Kaya wag din kakain ng gutom kasi yung kaluluwa daw babangon at baka matakpan ng kaldero. Yung bigat pa naman ng kaldero. Anong hirap? Antay mo pa iluwan na. Magsaing bago ka makakalag. Sabi ni Gina. Hi Gina. Magandang gabi sa'yo. In order to understand the present, we need to study the past. In order to predict the future, we need to study the present as well. Ed? Well, may kasabihan. Totoo, I agree with Gina. Walang problema yan. But may kasabihan din that time is a human construct. Because in the other higher dimension, there is no time. Yan, totoo yan. And na-develop ko yung habit na yan, Ed. Kaya hanggang ngayon, medyo hindi nga ako nakaka-recall ng date. Yes. Kasi wala akong date. Kung hindi ko makita yung date sa computer, hindi ko rin malaman anong araw na eh. Oo. Pero maganda, di ba? Wala kang, hindi ka bound ng time. Time. Thank you. Pero you just have a routine. Pero sabi niya, paano mo naman nalalamang Lunes, Miyerkules, Biyernes? Yun nga, naalala ko yung ganun. Pero yung petsa, I did not make it. I dropped the habit already. Thank you, Tony, Tito Ed, sabi ni Gina Villanueva. Bueno, Ed, hinay-hinay na ta. Oo, hinay-hinay. So, we will say good night sa mga kaibigan natin dito sa UFOSP, sa mga WOTN, at saka mga kaibigan natin na makikinig, manonood later on sa YouTube. We continue to request their subscription, their like, and their sharing in YouTube. Alien Talk. Alien! Okay. Sige, maraming salamat sa mga ating viewers. Of course, sa ating viewers, sa mga nagbigay ng reaction at ng kanilang comment, and of course sa ating diyan ako naiinis, yung mga motorsiklo dito maingay, hindi pa bulletproof, hindi pa soundproof ng ating studio. So sa ating naging panawin na si Ka Oscar Sanggalang, napakagandang binahagi niya sa ating kaalaman. At yung sa stem cell, may nagtatanong kung magkano daw, malalaman ho natin yan from Ka Oscar. Dino-document pa niya base dun sa kanyang karanasan. Maganda yun. At ginagastusan pa niya yun. Papalaboratory siya. Ang so far so good, sabi niya. Maliban lang dun sa glucose tsaka dun sa HbA1c. Yung HbA1c, yan yung glycohemoglobin. Na hindi naman agad-agad matitrace yan dahil 40-day sugar intake yan. Doon yung natitrace yata. Okay, good night, Feli. At kay Lourdes Lagiman, good night sa inyo.
So hanggang bukas ha, tayo ay magkita-kita muli para sa aming Sunday Super Chat. Mamaya na. Tapan din natin. Sunday Super Chat with Jess Romaldes Marcos naman. Okay, thanks to both of you, fantastic moderators at the Members Night. Happy weekend, love and light. Siguro, Tess, pagka bubuli kami ng UFO SP conference. Si Egay. Good evening sa iyo, Egay. Magkita-kita tayo. Nagparamdam na si Egay. Tagal na. Namimiss ko na si Egay Papunta kami dyan sa inyo, Eda. Sama si Saldi, ha. Sige. Si Okay. Egay, kay Egay. Kay Egay, sige. Para malay mo, mabuo natin yung ating panibagong UFO SP conference. Patuloy, punta ka rin dito sa bahay. Ilang bote ng wine na naiinom ko. Ako lang mag-isa. Yung, siguro din labas mo na yung may cork. Labas ko na yung galing sa Geneva, yung Ig- Mardo. Wow. Ay, Alice. Yung yung may cork ha, para magamit natin yung panghatak mo ng cork. Oo. Kamali ako ng bukas dati. Titansan yung nabukas. Tansan. Bueno, yan naman po ang ating naging episode 36, year 2 ng Alien Talk. Hanggang bukas, tayo po muli magkita-kita para sa Sunday Super Chat with Jess Romaldes Marcos. Sa ngalan ni Ed Neri, sa ngalan ng bumubuo ng UFO Society of the Philippines, ako si Anton Israel, nag-iwan sa lahat ng isang magandang gabi. Good night.